Okay guys, another accounting video, another day, another sakit ng ulo na naman today. So ngayon, employee benefits pa rin tayo pero nasa part 2, sagutan natin yung mga illustrations na prepare ko para sa inyo. Ngayon dito, etong T-account ng PVDBO, FVPA natin, paki-picturean na yan muna. Okay, paki-screenshot na yan kasi yan yung magiging guide natin throughout sa pagsagot ng problems natin. And siyempre, yung formula ulit ng defined benefit cost natin. So, naka-mnemonics na lang. Shortcut ko na. Okay? Pag dun sa mga definitions na to, mag-proceed ka na lang sa part 1 ng employee benefits natin. Okay na? 1, 2, 3, click. Okay, next tayo. So, let's go. Let's go for illustration number 1. So sabi sa illustration number 1, Latafa Company has a defined contribution plan that covers the existing employees. Defined contribution plan? Ay, alam ko na. Parang short-term employee benefits lang to. Simpleng debit employee benefit expense, simpleng credit liabilities kung unpaid or credit cash pag nabayaran. The terms of the plan requires Latafa to contribute 5% of the annual employee salaries to the retirement plan. Yun daw yung contribute mo, 5% daw ng annual employees. The payroll record shows that the following annual salaries are as follows. Noong 2025, 4 million. 2026, 4.2. Requirement, provide journal entry to record the employee benefit expense. O hanapin mo, multiply mo lang yan ng 5%. Both each year. So 4 million times 5%, this is equal to 200,000. Tapos ito, 4.2 times 5%, this is equal to 210,000. So kung i-entryhan natin yan, 2025, entry natin sa 2025, debit ka ng employee benefit expense, credit ka ng cash kasi yung binayaran mo, 200,000 pesos. Ganyan lang. O, 2026. 2026, magkano binayaran mo? 210. Debit ka ng employee benefit expense, credit ka ng cash of 210,000 pesos. Sabi naman, nagbayad ka raw ng cash, so hindi ka mag-recognize ng liability. Yun lang. O, number 2, Latafa Company recorded or reported the following information with respect to the defined benefit plan. Requirement, prepare the journal entries and determine the amount of any prepaid or accrued benefit costs to be reported in a statement of financial position for each year. Yung employee benefit expense mo daw, 850. Yung kinontribute natin, 700,000. O kung i-entryhan mo yan ng 2025, dito tayo. 2025, magkano expense mo? Debit ka ng debit employee benefit expense of 850,000. Magkano yung kinontribute mo? Credit ka ng cash of 700,000. Okay? Tapos debit ka, magkano i-debit mo dito? Oh, kulang yung credit mo pala, no? So magka-credit ka ng, kung yung expense mo 850, cash na binayaran mo 700,000, meron kang unpaid expense. Meron ka ngayon dito, accrued liability amounting to 150,000. Mga nalilito ka, sir, defined benefit plan, bakit parang defined contribution plan yung ginagawa mo? Kasi, hindi naman sinabi kung magkano yung past service cost, hindi sinabi kung magkano yung any gains or losses doon sa formula natin sa defined benefit cost, hindi binigay yung PVDBO, hindi binigay yung FVPA, so wag mo nang pakomplikaduhin yung sarili mo, i-treat mo na lang siya as defined contribution plan. Okay, ganyan lang. Okay, next tayo. 2026. Okay, 2026 natin, ano entry mo sa 2026? Debit ka ng employee benefit expense, magkano yan? 1 million pesos. Magkano binayaran mong cash? Binayaran mong cash, 1,050,000. Uy, sobra yung binayaran kong cash, wala akong liabilities, meron akong prepaid asset, supposed to be. Kaso meron kang liabilities last year, 150,000. So instead na mag-debit ka ng prepaid asset, ano yung debit mo dito? Debit ka ng accrued liability. I-recognize mo yung accrued liability mo of 50,000 pesos. Yan, yun. O, determine the amount of any prepaid or accrued benefit cost to be reported in the statement of financial position for each year. So, anong gagawin mo dyan? T-account lang tayo. Okay, T-account tayo. Magkano yung liabilities mo ng 2025? 150,000. 2026, nagbayad ka ba ng accrued liabilities? Yes. So, pag tinanong, magkano yung 2025 accrued liabilities mo? 150,000. Magkano yung prepaid asset mo? 0. 0 to. 150,000 to. 2026 tayo, magkano ending balance ng accrued liabilities mo? 100,000. 100,000 ito. 2020 sa prepaid natin, 0 pa rin tayo. Okay, yan lang. Illustration number 2, walang kahirap-hirap. Next illustration number 3. Sabi, information on Mr. Camra Company's defined benefit plan in 2025 is shown below.
O binigay. Projected benefit obligation. Same lang yan. PV, DBO lang yan. Present value of defined benefit obligation. Beginning January 1 kasi, 120,000. Meron current service cost, merong discount rate, benefit paid to retirees, tapos decrease in present value of defined benefit obligation 10,000. Requirement, compute the ending balance of the PBO. Uy, ending balance ng DBO or present value of or projected benefit obligation, gamitin natin to. T account natin. Okay, T account lang tayo dito. O, T account mo, present value of defined benefit obligation. Magkano beginning balance? Ito no, 120,000. Current service cost. Uy, current service cost sa formula ko, addition yun ah. So, credit tayo dito, 30,000 pesos. Meron ako ng past service cost. May binigay bang past service cost? Wala. O, huwag mo na pahirapan sarili mo. Zero tayo dyan. O, discount rate. Para saan yung discount rate? Interest yan. Interest yan ng ano? Ng present value defined benefit obligation mo ng January 1. So, that would be 120,000 times 10%. Magkano yan? 12,000 pesos. So, meron ka ditong 12,000 pesos. Okay, meron ka dyang 12,000 pesos. Galing saan yan? Interest cost. Ito yan. Interest cost. So, okay tayo interest cost. Beginning, okay. Current service cost. Past service cost, okay na. Zero nga lang tayo dito. Okay. Next, meron actuarial gain, actuarial loss. Tingnan nga natin kung ano meron dito. Sabi raw, decrease in present value of defined benefit obligation during the year due to changes in actuarial assumption. Ang decrease daw, 10,000 pesos. Uy, kung nag-decrease ano yan, gain or loss? O, isipin mo, obligation to. Nabawasan yung obligation mo daw ng 10,000 kasi nag-decrease ka. Meron kang gain or meron kang loss? O, ano, sa tingin mo? Nabawasan yung obligation mo? Siyempre, meron kang? Yes! Meron kang gain. And yung gain, nasa debit side. Okay, so wala kang loss, wala ditong loss. Tapos meron pa sinabi benefits paid to retirees, 50,000. Nagbayad ka daw ng 50,000, nasa debit tayo dyan. So tinatanong magkano ending balance ng PVDBO natin? That would be 120,000 plus 30,000 plus 12,000 less 10,000 less 50,000. This is equal to 102,000 pesos. Ending balance ng present value of defined benefit obligation. Yan for illustration number 3. Walang kahirap-hirap. Let's go for illustration number 4. Illustration number 4, requirement. Compute for the ending balance of FVPA. Uy, ending balance ng FVPA ay agoy. T account lang ulit tayo dyan. Fair value of plan assets. O, beginning balance, oy, binigay na yung beginning balance, 120,000. Oy, return on plan asset, binigay na, 12,000 pesos. Contributions to the fund during the year, ay, contribution, additional yan. So, 200,000 pesos. Benefit paid to retiree, 50,000 pesos. Ay, alam ko na yan. O, alam mo na, yan na yun. 120,000 plus 12,000 plus 200 less 50,000. This is equal to 282,000. Fair value of plan asset balance, ending balance yan. Yan yung sagot natin for illustration number 4. Walang kahirap-hirap, hindi ka man lang pinagpawisan. Let's go for illustration number 5. Oh. Illustration number 5 requirements. Sabi sa requirement illustration number 5, determine the employee benefit expense. Uy, alam ko na yan ah. Defined benefit cost yan. Yan yung S tapos yung N. Tama. So yan no. Yan yung S tapos N. Kasi yan yung papasok sa profit or loss. Yan yung defined benefit expense ko. Ano sabi pa dito? Compute the remeasurement. Uy, yung remeasurement, dapat yan yung R. Alam ko na yan. DAD lang yan. DAD lang tayo dyan. Prepare the journal entry. Okay, tingnan natin mamaya. For compute the prepaid or accrued benefit cost at year end. Okay. Number 5, reconcile the general ledger account with the memorandum method. So, sagutan natin to. Illustration number 5. Sa illustration number 5, I suggest i-follow mo na lang muna yung process ko. Kapag nakahanap ka ng mas maganda at mas mabilis na process, tsaka mo gawin yun. Pero dito sa process ko kasi, sa pag-compute ko neto, detailed ako dito and simultaneous ko sinasagutan yung mga ganyang problems. Okay? So ito, given tayo. At the beginning of the current year, BSA company reported the following information in relation to a defined benefit plan. Fair value of plan assets ko ng beginning of the current year, 6.5, 7.5. So, FVPA versus PBA, tama, hindi ko yun i-recognize sa statement of financial position. Ang lalabas sa akin, yung difference nila. Merong difference. Sobra yung obligasyon, so meron akong liabilities, accrued benefit cost.
Okay? So, lagyan na natin ng T-account muna yan. Meron kang present value of defined benefit obligation, T-account ng fair value of plan assets. Beginning balance ng PVDBO mo, 7,500,000. Beginning balance ng plan asset mo, 6,500,000. Okay? Tapos yung difference nila, 1 million pesos. Next, during the current year, the entity determined that the current service cost amounted to 1 million pesos and past service cost amounted to 200,000. Oy, alam ko na yan Sa formula ko ng PVDBO, meron dong current service cost which is addition. So meron dito 1 million pesos. Tapos past service cost 200,000. Makaka-affect ba yan sa fair value of plan asset mo? Hindi naman. Uy, tama yung current service cost tapos past service cost, makaka-affect yun sa defined benefit cost natin. O lagyan natin dito, SNR. Mnemonics natin, C, P, A, tapos tatlong I, and then D, A, D. Yung current service cost ko, ito yan sa 1 million pesos. Past service cost ko, ito yan, 200,000 pesos. Kaya ganyan. Sabi ko nga sa inyo, simultaneous ko siyang sinasagutan. Okay, pinaplat ko na siya the moment na binabasa ko yung mga problems. The discount rate is 10%. Ay, discount rate is 10%. Ginagamit yung discount rate sa pag-compute ng mga interest income na dapat beginning balance. So, gamitin na natin to, i-multiply na natin to by 10% each. So, magkano yan? 650,000 na interest income, tapos 750,000 na interest cost. Sa interest cost ko, tama, ito yan. Meron ka na dito, 750,000 of interest cost, tapos interest income of 650,000, which is deduction sa defined benefit mo, cost mo. So, deduction yan. O, diba? Oy, tama. Yung interest cost mo na 750,000, addition yan sa present value of defined benefit obligation mo. Ito yan, sa formula natin, interest cost. So, meron tayo dito, additional 650,000 pesos. Diba? Madali lang to, pag nakuha mo yung concept. Next, the actual return on plan asset was 800,000. O yung actual return on asset, nasa FVPA yan. Ito yan, sabi daw, 800,000 pesos. And alam ko na yung 800,000 pesos, dalawa yung pinapasukan yan. Yung interest income, which is 650,000, tapos yung remeasurement ko sa D, yung unang D ko, which is magkano? Kung yung return on asset mo is 800,000, kung yung interest income mo is 650,000, ibig sabihin meron kang remeasurement of 150,000. So alam mo na, meron ka dapat dito 150,000. Return on asset, nadagdagan yung asset mo, nabawasan yung obligation mo, so bawas yan sa defined benefit cost mo. O, di ba? Alam mo na, di ba? O, 800,000, saan nanggaling ulit yung 800,000? 650 niyan sa interest income, 150 niyan sa difference ng defined benefit asset o yung sa DAD natin sa remeasurement. Okay? Which is, papasok saan to? OCI. Yung isa, yung 650, papasok saan? Sa profit or loss. Next, other related information during the year are as follows. Contribution to the plan. Ay, nag-contribute sa plan, meron yung addition sa FVPA. Alam ko na yan, di na ako malilito dyan. 1,200,000. Benefits paid to retirees. Uy, nagbayad ako sa retirees ko. Magkano? 1,500,000. Meron akong deduction dito. 1.5. Hindi sinabi kung magkano yung binawas mo sa FVPA. Ang assumption mo, yung 1.5, yun din yung binayad mo sa FVPA. So, meron ka dito, 1.5 million. Okay, tapos sabi, decrease in projected obligation due to change in actuarial assumption. Uy, actuarial gains or loss ito. Actuarial gains or loss, nag-decrease yung obligasyon ko, nabawasan yung obligasyon ko, meron akong gain. Kung meron akong gain, deduction yan dito of 200,000. Uy, tama yung actuarial gain or loss ko. Ito yan, sa A mo sa remeasurement. So, kung nagkaroon ka ng gain of 200,000, meron ka dapat dito gain of 200,000. Kung gain yan, deduction yan sa defined benefit cost mo. Asan yung A ngayon dito? Any gains or loss on settlement. Magkano ba yung sinettle mo? 1.5. Magkano yung assumption natin na pinang-settle natin? 1.5. Magkano gain or loss mo? 0. O, interest sa plan asset, effect on plan asset, may plan asset, effect on asset ceiling. May asset ceiling bang binanggit? Wala. 0. Huwag mo nang pahirapan. Ito ano to? Difference lang ulit ito. Tama nung asset ceiling natin. 0 lang din tayo dyan. So, magkano yung defined benefit cost mo? Or magkano yung employee benefit expense natin? Yung employee benefit expense mo, ito yan.
yung papasok sa profit or loss, which is nasa 1 million pesos plus 200,000 plus 700, total na lang muna natin. Ito, magkano to? 1,200,000. Ito, magkano to? 7 million less 750 less 650, nasa 100,000. So, magkano yung papasok sa profit or loss natin? 1,300,000. Ito, magkano to? 150 plus 200, nasa 350,000, pero deduction tayo dyan. Okay, saan papasok ulit? Other comprehensive income. Ito, saan papasok? Profit or loss. Ano yung tinatanong? Determine the employee benefit expense. Anong sagot natin? Ito na yan. 1,300,000. Compute the remeasurement. Magkano yung remeasurement natin? 350,000. Tandaan mo na lang na naka-gain tayo dyan. Okay, kay deduction. Gain yan. Next, prepare the journal entry to record the employee's benefit expense. So, kung i-entryhan natin yan, ito lang yan. Magkano yung employee's benefit expense na papasok daw? Ito, 1.3. Tama? Ito yan, 1.3. So, debit ka ng employee benefit expense, 1,300,000. Nakuha mo yon. O, credit ka. Magkano ba yung binayaran mo? Tama, nagbayad ka ng cash kasi nag-contribute ka ng cash of 1.2. Ito yan, no? Contribution of 1.2. Credit ka ng 1,200,000. Tapos, meron kang ipapasok sa remeasurement, OCI. Kung gain yan, nasaan yan? Nasa credit. So, meron ka dito, remeasurement. Credit of remeasurement gain, magkano yan? 350,000 pesos. Oh. Tama ba? Sakto ba? Employee benefit expense mo, 1.3. Less 1.2. Less 350. 250. Kulang yung debit natin. So, meron kang i-debit dito of 250,000. Ano yung i-debit mo dyan na 250,000? Yan yung debit natin na defined benefit kasi nasa asset or nasa debit. So, defined benefit asset of 250,000. Sir, saan nakuha yung defined benefit asset? Residual lang ba yan? Tingnan natin, ha? Tingnan mo to. Ending balance ng present value of defined benefit obligation mo, magkano? 7,500,000 plus 1 million plus 200 plus 650 less 200,000 less 1,500,000. Ang ending balance natin dito 7,650,000. Sa FVPA natin 6.5 plus 800 plus 1.2 less 1.5. Ending balance natin dito is nasa 7 million pesos. Wait lang, may nakalimutan yata tayo. Okay. FVPA ko 650, 800. Okay. Mali pala ako nang-compute dito. Bakit 650 nilagay natin dito? Dapat dito, interest expense. Magkano interest expense natin? Ito yan, no? 750,000. So, this would be 750,000. Di mo naman ako kinurek eh. Siyempre, hindi naman ka na naririnig. O, sige, compute natin ulit to. 7.5 plus 1 million plus 200 plus 750,000 less 200,000 less 1.5. This is equal, ulitin ulit, 7.5 plus 1 million plus 200 plus 750 less 200 less 1.5. This is equal to 7,750,000. Okay, 7,750,000. This is equal to magkano? 7 million pesos. May difference? Yes. Magkano yung difference natin? 750,000. Oh, ano tawag mo dyan sa side difference natin na yan? FVPA or PBO is mas mataas yung obligasyon mo. So, meron kang deficit. Ano tawag natin dito? Liability. Okay, 750,000 na liability. Okay, compare mo ngayon. Yung prepaid asset mo before, or prepaid liability mo 1 million. 1 million before, ending balance natin ngayon naging 750,000. So, meron kang binawas na 250,000. Ano tawag dyan sa 250,000 na yan? Yan, no? Defined benefit asset. Bakit asset, sir? Liability. Tumaas nga yung liability mo. So, defined benefit asset. Or bumaba nga yung liability mo. So, meron ka ngayong asset. Kuha. Kita mo kung saan nagaling 250? Yan, no? Ito yan. Oh. Okay. Ulitin lang ulit natin. Yung ending balance ng 7,750 tapos 7 million dito, hindi yan lalabas sa statement of financial position. Anong lalabas ulit? Yung difference nila. Magkano yung difference? 750,000. Which is ito yan. Okay. Okay. Kuha mo yan. Sige. Next. Yun yung journal entry. Next, compute the prepaid or accrued benefit cost at year end.
Magkano yung prepaid or accrued benefit cost at year end? Ito na yun, no? Ending balance natin, 750,000. Kung gagawa mo ng sariling T-account yan, accrued defined benefit cost or asset, meron kang beginning. Magkano yung beginning mo? 1 million pesos na liability. So, nandito yan. Tapos nagkaroon ka ng asset, deduction sa liability mo of 250,000. Magkano ending balance natin? 750,000. Ito nga yung sagot natin dito for number 4, 750,000. Number 5, reconcile the general ledger. Madali na yan. Kasi yung reconciliation sa general ledger, ito na yung sagot natin. Yan. Yan na rin yun. Okay. Kaya sabi ko sa inyo, sinagutan natin sila 1, 2, 3, 4, 5 simultaneously. Sabay na. Yan for illustration number 5. Let's move on. Sagutan natin. Mag-practice pa ulit tayo. Illustration number 6 para sigurado tayo. Master na master mo si employee benefits natin. Okay? Wala akong maririnig dapat na si employee benefit is mahirap. Kasi employee benefit ay madali lang. Bakit siya madali? Kasi nakinig ka, inaral mo, natutunan mo, tapos ako yung nagturo. Okay. Next, illustration number 6. At the beginning of current year, ABC Company provided the following data related to a defined benefit plan. Binigay lang ulit, beginning balance ng FVPA, PBO. Alam mo na yung process natin. Gawa ka na lang ulit ng T-account dito. PBO, FVPA. Okay, magkano yung PBO tas FVPA natin dito? Beginning balance natin dito is nasa 6 million pesos. Tapos, or 8 million pala to. Nalilito ako guys. 8 million. Tapos ito is nasa 6 million pesos. Okay, tapos meron kang liabilities. Meron kang liability of 2 million pesos. Yan yun. Next, during the current year, the entity made a lump sum payment. O, tapos lagay mo na lang din pala dito muna. SNR. Tapos tatlo yan. CPA. Tatlo to, III, tatlo to, DAD. Okay, next, during the current year, the entity made a lump sum payment to certain plan participants in exchange for their rights to receive specified post-employment benefits. The lump sum payment was 800,000 and the present value of defined benefit obligation as 1 million. Oy, parang sinabi doon sa mahabang sentence na yon, nagbayad ka daw na yung obligasyon na binayaran mo 1 million. So, credit ka dito, 1 million pesos. Pero yung pinambayad mo raw, lump sum payment mo raw 800,000. Yun ngayon nandito. 800,000. Oy, ang binayaran ko, 1 million. Yung pinambayad ko, 800. Mas mababa yung binayad ko kaysa sa babayaran ko. So meron kang gain. Ano ngayon yan? Gain on settlement. Ito ngayon yan. Meron kang gain on settlement. Magkano yan? 200,000. Saan ang galing? 1 million less 800,000. Gain yan. Kung gain ulit yan, deduction yan sa defined benefit cost mo. Yun yun. Okay. In addition, the following data are gathered during the current year. Current service cost. Ay, alam ko na yung current service cost. Nandito yan eh. 600,000. Tapos sa PBO ko, meron din yan eh. The addition yan eh. 600,000. Past service cost ko, meron din yan dito, 300,000 eh. Tapos nandito yan sa Pico eh, 300,000. Actual return on plan asset, alam ko na yan, nandito yan eh, 800,000. Tapos hahatiin ko yan mamaya, alam ko din yan eh. O next, contribution to the plan. Oy, contribution, additional sa FVPA ko yan eh, 700,000. O discount rate, 12%. I-multiply ko na nga lang ito, 12% para mas madalian ako. So 6 million times 12%, this is equal to 720,000 of interest income. Tapos 8 million times 12%, this is equal to 960,000 of interest expense. And alam ko yung 960,000 papasok yan dito eh. 960,000. Tapos yung 960,000 na yan, papasok din yan sa unang I ko dito. 960,000. Yung 720, alam ko papasok yan dito sa pangalawang I ko. 720,000. Pero deduction yan kasi nga interest income yan. Ipapasok ko ba yan dito sa T-account natin? Tama, hindi eh. Kasi kasama na yan dito sa 800,000. Pero kailangan ko makuha yung difference. 800,000 less 720,000 na interest income, meron ako ditong 80,000. Anong tawag natin sa 80,000 na yan? Remeasurement yan eh. Yan yung unang D natin dito, 80,000. Gain yan eh. Or remeasurement yan eh. Interest income yan eh. Return on asset yan eh. Deduction tayo dyan. O, tama. O, meron ba sinabing asset ceiling? Yun na yung given. May sinabi bang asset ceiling? Wala. O, zero to. May sinabi bang asset ceiling? Wala. Zero to. Meron ba sinabing actuarial gain or loss? Wala. Zero to. O, yun na yung gagawin natin. O, hanapin nga natin ending balance muna na itong mga to. O, medyo naging mabilis. Nabilisan ka? Lagot tayo dyan pag nabilisan ka. Binilisan ko kasi nga, master na natin yung concept. Okay, balik ka ngayon doon sa unang illustration. Medyo mabagal tayo doon. Medyo detailed yung discussion natin doon. Pero dito sa illustration number 6. And sa succeeding illustrations, bibilisan natin kasi sigurado ako, alam ko na, master mo na to. Okay? Meron tayong time constraint sa pagsasolve ng problems. Meron tayong time constraint
sa pagsosolve sa mga board exam problems, board exam questions. So kaya binibilisan ko rin para at least mas ma-master mo na magsagot din ng mabilis. Okay, it takes practice. Okay, discipline. Practice, discipline, experience ang kailangan mo dito. Okay, next, 8 million tayo. T-account, 8 million plus 600,000 plus 300 plus 960 less 1 million pesos. Magkano to? 8,860,000 na ending balance. 8,860,000. FVPA, ending balance, hanapin natin. 6 million plus 800 plus 700 less 800,000. This is equal to 6,700,000. Magkano ulit yung difference natin? 667 less 8,860. This is equal to 2,160,000. Kung gagawin mo lang ulit ng isa pang T-account dito, okay, T-account dito, isang T-account dito, yun yung defined benefit asset or liabilities natin, or asset or liab natin. Magkano yung beginning balance natin? Meron kang liab of 2 million pesos. Tapos ending balance mo, 2,160,000. So meron ka ng additional dito of 160,000 pesos. Kuha mo yan. Ganyan yan ha. Kita mo na. Next. Hanapin natin to. Mag-total nga natin to. Magkano to? 600 plus 300 less 200,000. This is equal to 700,000. Alam ko na, papasok yan sa profit or loss. Ito, magkano to? 960 less 720. Additional cost of 240,000. Alam ko din, papasok to sa profit or loss. I-total ko nga itong parehas. 700 plus 240. That is 940,000. Ito, magkano to? 80,000 of gain. Deduction tayo dyan. Tinatanong, requirements tayo. Requirement number 1, determine the employee benefit expense. Alam ko na yan, 940,000. Basic, easy peasy. Number 2, compute the remeasurement at year end. Kano yung remeasurement mo? 80,000. Yan na yan. Next, prepare the journal entry. Journal entry lang yan eh. Debit ako ng employee benefit expense. Magkano yung papasok sa employee benefit expense ko? 940,000. Credit ako ng remeasurement. Nagbayad ako ng cash. Okay, magkano yung binayad ko na cash? Additional contribution ko. Ito yan eh, 700,000. Tama, 700,000. Tapos, meron ka dito. I-credit ka ng remeasurement. Kasi meron akong remeasurement eh. Magkano yung remeasurement ko? 80,000. Credit yan kasi nga, gain yan. Tapos, kulang eh. 940 yung debit ko. Compare ko sa credit ko of 700. Tapos 80. Or 940 less 700 less 80. Kulang ako ng 160,000. Familiar yung 160,000? Yes, ito yan Nasa credit kasi additional liabilities. Anong tawag natin dito? Defined benefit liability. Kanina, defined benefit asset sa illustration number 5. Ngayon, defined benefit liability kasi nasa credit tayo. Yan yung journal entry. Number 4, compute the prepaid or accrued benefit cost at year end. Na-solve ko na yan kanina. Ito na yan, 2,160,000 or ito na yan, 2,160,000 pesos. Reconcile, ito na yung reconciliation natin. Easy peasy basic. Yung mahirap daw na employee benefits, madali lang yan sa atin dito kapag nakinig at nagseryoso ka. Okay, I think nasa dalawang illustrations last illustration na pala tayo for employee benefits. Illustration number 7. Okay, same process lang ulit tayo. Illustration number 7. At the beginning of the current year, Latafa Company provided the following information in relation to the benefit or defined benefit plan. Again mo na, binigay yung beginning balance. Alam ko na yan. Lagay ko na dito yan. Defined PBO. Tapos FVPA. Beginning balance ng FVPA ko, 6 million pesos. Beginning balance ng defined benefit obligation or present value of defined benefit obligation ko, nasa 5 million pesos. Tapos, 6 million less 5 million, meron akong surplus. Surplus of 1 million pesos. Tama, dapat mas mataas or mas mababa yun. Or hindi dapat tataas sa asset ceiling. Magkano yung asset ceiling? Sinabi, 700,000. So, meron ka ngayon dito. Okay, yung asset or liab natin, magkano i-recognize mo dito? 1 million or 700,000? Dapat, 700,000. 700,000 ngayon yung nandito natin, which is equal to the asset ceiling. Ngayon, bibigyan ka ngayon ng, kailangan mo ngayon gumawa ng isa pang T-account kapag meron kang narinig na asset ceiling. Anong tawag dun sa T-account natin na yun? Effect of asset ceiling. Okay? T-account lang. Hindi din ito magre-reflect sa statement of financial position mo, pero for the purposes of computing and hindi ka malito, meron tayong effect of asset ceiling na T-account. Okay? Meron kang effect of asset ceiling. Magkano yung effect of asset ceiling mo? I-compare mo lang. 1 million pesos. Dito na lang.
1 million pesos supposed to be yung surplus, less asset ceiling of 700,000. Magkano yung naging effect? Nabawasan ng 300,000. So, meron kang effect of asset ceiling, 300,000. Kung nabawasan yung asset mo, meron kang saan yan? Debit or credit? Siyempre, credit. Kasi nga, nabawasan yung asset mo. Credit ka ng 300,000. Okay? Kuha mo yung kung saan ang galing yun ha. Kinumpare mo to, dapat 1 million. Pero in-recognize mo dito, 700,000. Yung difference, nandito yan sa effect of asset ceiling. Gawin na natin ngayon. Lagyan mo na naman ulit to. S, N, R, C, P, A, I, D, A, D. C. Ay, C, tuloy agad. Next, during the current year, the following data are gathered. Uy, current service cost. Ay, ito na yan 700,000. Master ko na yan Tapos meron ako dito 700,000 kasi makaka-affect yan sa present value of defined benefit obligation ko. Actual return on plan asset ay, alam ko na din yan. Nandito yan, 900,000. Tapos hahanapin ko na lang mamaya yung breakdown yan sa interest income or sa remeasurement. Meron ako dito 900,000. Contribution to the plan ay dito yan FVPA yan. Nag-contribute ako ng additional plan. Past service cost 200,000 ay ito na yan 200,000. Tapos dito 200,000. Next, decrease in projected benefit obligation due to change in actuarial assumptions. O actuarial assumptions, gain or loss ulit yan. Decrease remeasurement, nag-decrease yung obligation ko na meron akong gain. Magkano yung gain ko? Ay, ito na yan, 500,000. Kung meron akong gain, meron ako ditong debit. Actuarial gains, dito yan sa remeasurement ko sa A, ito yan 500,000. Kung gain yan, deduction yan sa defined benefit cost ko. Easy peasy. Asset ceiling at year end, 1.2. Okay, yung ending balance ng asset ceiling natin is dapat 1,200,000. Okay, take note mo na lang muna yan. Tapos discount rate, ayun, discount rate. Discount ko nga ito ulit. Discount ko ng 10%, tapos 10%, or multiply ko ng 10%. This is equal to 600,000, tapos ito is nasa 500,000. Fair value of plan asset, interest income, ay ito yan. Sa pangalawang I natin, 500,000 deduction, or 600,000 deduction tayo dito. Tapos, projected benefit obligation, 500,000. Ito yan, sa unang I ko, 500,000. Tapos, alam ko, dito sa PBO ko, meron ako dito din, 500,000. O yung 600,000, hindi mo ba ilalagay dito yan? Hindi, kasi kasama yan sa return on plan asset ko of 900,000. Ang gagawin ko ngayon, hahanapin ko yung difference. 900,000 less 600,000, this is equal to 300,000. Yung 300,000 ko, saan papasok ulit yan? Sa remeasurement. Yun yung sa unang D ko. 300,000, gain yan, deduction tayo dyan. Ganun lang yun alam mo na yan tapos meron ako meron bang asset ceiling, meron bang gain, any gain or loss on settlement? Wala nga sinabing nag-settle So, zero tayo dito. Ano pa? Meron pa ako isang I. Ano yung I ulit natin? Asset ceiling. May narinig ka bang asset ceiling? Yes. Ano ulit yung I natin dito? Interest on the effect of asset ceiling. Magkano yung asset ceiling? Effect of asset ceiling mo at the beginning? 300,000. I-times mo lang ulit yan ng 10%. So, 300,000 times 10%, this is equal to 30,000 pesos. Kaya ang mangyayari natin, magkakaroon ako ngayon dito ng 30,000 pesos. Sir, addition or deduction yan sa defined benefit cost. Isipin mo, nabawasan yung asset. Nabawasan yung asset, nagkaroon ka ng interest. So, para sinasabi mo, itong asset natin na to, expense mo yan. Kung nagkaroon ka ng additional 10%, ano yung 30,000 yan? Parang expense mo rin yan. Kung expense yan, addition yan sa defined benefit cost. Okay, kaya yan 30,000 plus na dyan. Ano yung isang D natin dito? Asset ceiling din yan, difference. Ano yan? Effect on the difference ng interest doon sa change ng asset ceiling. Magkano ba yung change sa asset ceiling natin? Tingnan natin magkano yung total change sa asset ceiling natin. Hanapin mo muna yung ending balance natin dito. FVPA tapos PBO. PBO natin, 5 million plus 700 plus 200 plus 500 less 500. This is equal to 5,900,000. Magkano ending balance sa FVPA mo? 6 million plus 900 plus 1 million. This is equal to 7,900,000. Magkano yung difference pag kinumpare mo? Nasa 2 million pesos. Magkano yung asset ceiling mo? 1,200,000. So, dapat yung asset dito is nasa 1,200,000 pesos. Okay, so meron ka dito additional of 500,000 pesos. Tapos, meron kang effect of asset ceiling of 500,000 kasi 2 million before,
or meron kang effect of asset ceiling na ending balance natin, 2 million before, 1.2 lang yung ni-recognize mo, meron dito 800,000. So meron kang additional effect on asset ceiling during the year of 500,000. Ano nga yung sinasabi dito sa difference? Yun yung difference ng effect on asset ceiling during the year, which is 500,000, less yung interest na recognize mo dito sa end natin na 30,000. So magkano yan? 470,000. Parang sinasabi na yun yung remeasurement na nanggaling doon sa asset ceiling. Nagkaroon ng remeasurement of 470,000. Addition lang din ulit yan. Okay, yun lang yun. O, di ba? O, total na natin ulit to. Magkano to? 900,000. Alam mo, papasok yan sa profit or loss eh. Eh, magkano ito? 500 less 600 na gain plus 30. Or 500 plus 30 less 600, this is equal to 70,000 na gain. So, deduction tayo dyan. Ito, magkano to? 300 plus 500 less 470, 330,000 na gain. Deduction tayo dito. So, magkano tinatanong? Magkano yung determine the fair value of plan asset at year end? Anong sagot natin dito? Fair value of plan asset at year end. Ito yan, 7,900,000. Yan yung fair value of plan asset natin. Determine the PBO at year end. Dito na yun, na-compute natin yan, no? 5,900,000. Determine the effect of asset ceiling at year end. Magkano effect of asset ceiling at year end mo? Ito yan, 800,000. Compute the employee benefit expense. O yung employee benefit expense mo, 900,000 less 70,000. Tama. So 900 less 70, that would be 830,000. Yan na yan. Easy peasy basic. Next, number 5. Compute the remeasurement for the current year. Ito na yan. Na-compute mo na yan. 330,000. Prepare the journal entry, then provide the reconciliation. Reconciliation mo, ito na din yan. So, tapos na tayo sa number 7. Number 6. Journal entry tayo. So, paano mo i-entryhan yung number 6 natin dyan? So, meron kang employee benefit expense. Magkano yung employee benefit expense mo? Nasa 900 or 830,000. Meron kang remeasurement. O magkano remeasurement mo? Nasa 330,000. Gain yan. Tapos meron kang contribution. So nag-credit ka ng cash. Magkano yung kinontribute mo ulit? 1 million pesos. Okay? 830, 1,330,000. 830 plus 1 million or 1 million plus 330 less 830,000, that would be is equal to 500,000. Ano nanggaling sa 500,000? Familiar? Ito yan, no? Yung effect lang ulit dito. So, 500,000 effect, magkano yan? Nadagdagan, so meron kang, or nabawasan, meron kang, tama, nadagdagan, so meron kang asset. Asset of 500,000. Defined benefit asset. So, yan yung entry natin for illustration number 7. Okay, so yan na yung mga illustrations for employee benefits. I hope, okay, I'm hoping na maging basic sa inyo si employee benefit expense kasi medyo komplikado lang siya in the first place kasi apat nga yung expenses or apat yung employee benefits natin dito, apat yung categories. Pero as long as master mo yung short-term employee benefits, kasi simpleng entry lang yun, tapos ito lang yung mahirap post-employment benefit, which is pag alam mo yung post-employment, malamang sa malamang, alam mo na yung other long-term benefits, alam mo na rin yung termination benefits. Ngayon sa post-employment benefits, ano lang yung kailangan mong malaman dyan? Ito lang, kailangan mong malaman kung ano yung mga papasok sa present value of defined benefit obligation, ano yung papasok sa FVPA, tapos yung dapat alam mo na yung ending balance ng DBO tapos FVPA, hindi papasok sa statement of financial position. Ano yung papasok dyan? Yung difference lang nila. Which is pag mas mataas ulit yung obligation, meron kang liabilities. Kung mas mataas yung asset, meron ka ngayong asset, pero yung asset natin dapat hindi tataas sa surplus. So whichever is lower, surplus, or hindi tataas sa ceiling. So whichever is lower dun sa surplus tapos sa ceiling natin. Okay, tapos alam mo dapat isolve yung defined benefit cost. Yung defined benefit cost natin, meron naman tayong mnemonics dyan, which is very basic lang. SNR, CPA, III, DAD, CPA for S, tatlong I for N, DAD for R. Yung S tapos N, papasok saan? Profit or loss. Yan yung defined benefit expense mo. Yung R, remeasurement, papasok saan? Other comprehensive income.
Okay, C stands for current service cost, P for past service cost, A for any gains or loss on settlement of defined benefit obligation. Yun lang yung medyo mahirap. Yung A, baka makalimutan mo. Ano yung A ulit? Yun lang yung gains or loss sa pag-settle mo ng defined benefit obligation. Iko-compare mo lang. Magkano yung obligation mo? Magkano naman yung binayaran mo? Pag mas mataas yung binayaran mo, meron kang loss. Kung mas mababa yung binayaran mo, syempre meron tayong gain. O, yung tatlong I natin, interest income, tatandaan mo na lang ha, itong interest natin neto, ini-interest mo using the discount rate, yung beginning balances ha, beginning balances yan kung mapapansin mo. Ano yung unang I natin? Interest cost. Ano yung in-interest mo dyan? Present value of defined benefit obligation. Ito namang pangalawang I, interest income yan. Tapos yung pangatlong ay interest income sa effect ng asset ceiling which is an addition. Okay, tapos yung D, difference lang ng interest income dun sa return on asset. Ito ngayon yan. Okay, tapos yung A natin, actuarial gains or loss. Ito yan or ito yan. Pag actuarial gains, deduction. Pag actuarial loss, addition. Tapos yung isang D, difference lang ulit nung interest na nirecognize mo dito. Tapos nung effect ng asset ceiling sa ending balance. Or yung effect ng asset ceiling during the year. Ito yung pangatlong D natin. Madali lang. Konting practice lang. Konting hirap lang ng konti, pero madali lang si defined benefit or employee benefit natin. So yun lang muna. I'm hoping you all the best. Good luck, God bless, and ciao!